Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Gaano man kahaba ang pasensya ng isang tao, huwag pa rin natin itong sasagarin. Dahil kapag napagod ang isang tao sa pag-unawa at pagmamahal sa atin, magsisisi tayo sa huli. Ikaw ka barangay, pasensyoso ka bang tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay dumaan sa pagiging tanga sa pag-ibig, hindi po ba? Pero sa kwento na ibabahagi ko ay iyon na yon ang eksaktong pinagdaanan ko sa buhay. Kaya nga napasulat agad ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Dahil may sa ilang beses na rin po akong nakarinig na mga kwento ng pag-ibig na masasabi kong epic fail ng dahil po sa katangahan. Pero ganon talaga, parte yun ng buhay at kahit naman kailan ay hindi naging kasalanan ang umibig. Ako nga pala si Shelly, 29 years old at taga Metro Manila. Hindi ko na lamang sasabihin kung saan eksakto at meron akong isang anak na binubuhay ko sa pamamagitan ng pag-online selling. Bago pa lamang ako sa trabahong ito, magdadalawang taon pa lamang ako rito, pero kumikita naman ng disente at nasusubaybayan ko pa ang paglaki ng aking anak. Importante para sa nanay na katulad ko na matutukan ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Dalawa na lamang kasi kami sa buhay pero noong mga panahon na yon ay meron pa namang siyang tatay. Ang dati kong kinakasama na nagngangalang Junior Papa Dudut. Anak ng tinapa naman, oh. Napakasalaula talaga ng lalaking yun. Junior! Junior, halika nga rito! Halika nga, dali! Ano ba yun, Shelly? Kita mong nasa CR pa yung tao eh. Storbo ka naman eh. Kanina ka pa nasa CR, ah. Huwag mong sabihing nakatulog ka na doon. Para naman tanga eh. Siyempre, tawag ng kalikasan. Ano pa bang gagawin ko sa CR, Aber? Tawag ng kalikasan, kalahating oras ka na doon. Ay, nako. Bakit mo ba kasi ako tinawag? Baka sigaw ka sa pangalan ko. Akala ko na paano ka na dyan eh. Paano ko hindi mapapasigaw? Sige nga. Tingnan mo tong baunan mo. Inaamag na rito sa bag mo, oh. Oh, grabe ka naman sa inaamag. O bakit, hindi ba? Tingnan mo nga maigi. Kulang na lang tubuan na ng ugat tong mga amag dito sa baunan eh. Ilang araw na ba to rito, ha? Ni hindi mo man lang mailabas para hugasan. Napakasalaula mo talaga. Para yan lang eh. Sa nakalimutan ko, magagawa ko. Sa katrabaho mo yan bilang babae, di ba? Dapat ikaw na yung kumukuha at naglalabas ng baunan ko sa bag eh, para ikaw Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Bakit ka ba kasi sumisigaw? Tanong-tanong ka pa nakakapikon ka. Simpleng bagay lang iaasa mo pa talaga sa akin. Bakit? Imbalido ka ba, ha? Wala ka bang mga kamay? Meron naman, di ba? Nakakalimutan ko nga kasi. Hindi katwiran yon, Junior. Tsaka ang dami-dami mo na kayang nakakalimutan. Hindi lang naman itong baunan mo. Pati mga marurumi mong damit na kung saan-saan mo iniiwan. Ano? Nakalimutan mo rin damputin para ilagay sa labahan? Ganun na nga. Sige. Sa susunod, makikita mo na yung mga damit mo sa basurahan. Oy, wag naman ganun, Shelly. Anong wag ganun, Shelly? Ganun yon. Kasi,
Iisipin ko na ayaw mo na sa mga damit na yon kasi iniwan mo lang kung saan-saan. Kaya itatapon ko na. Bakit ko pa mapahihirapan ng sarili ko na paulit-ulit kang paalalahanan ng napakasimpleng bagay na yon? Sa makakalimutin ka kamo di ba? O di ganun na lang para mas madali. Para ka namang ewan eh. Ako pa talaga ngayon ng parang ewan? Sino pa ba? Alam ka namang ako o yung anak natin. Dinami mo pa talaga rito yung anak natin na walang muwang, no? Kasi naman. Kasi naman mukha mo dyan. Ay, Junior naman. Kailan ka ba magiging responsable? Alam ko naman na ako yung babae sa pamamahay na to. Pero napapagod na din ako. Baka akala mo madali lang yung trabaho namin bilang nanay at may bahay, ha? Sinasabi ko sa'yo na hindi. Kaya sana, tulungan mo naman ako. Please lang. Please lang, huwag ka nang magpasaway. Daig mo pa yung anak natin sa pagiging isip bata Papadudot rider si Junior ng isang online selling app na palagi nagdi-deliver sa bahay namin. Tapos nagkagustuhan kami at doon na nga nagsimula sa aming relasyon. Noong una ay masasabi ko na ayos pa. Kumbaga spoiled ako kay Junior, prinsesa ang turing niya sa akin. Ngunit noong nabuntis niya ako at nagsama sa isang bubong ay doon na nagbago ang lahat. Hindi naman sa sinisiraan ko ang dati kong kinakasama pero nang dahil sa pagli-live-in naming yon ay higit ko siyang nakilala. Kung ano ang ugali niya, paano talaga siya manatili, mga gawi at napatunayan ko na hindi pala talaga siya perpekto. Gwapong-gwapo kasi ako sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako. Siyempre pabibo ang loko pero nasa loob pala ang kanyang kulot. Laki tuloy ng pagsisisi ko na nagpabuntis ako sa kanya. Pero hindi pa rin doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil may pagkasumbongero rin si Junior. At ang lagi niyang pinagsusumbungan ay walang iba kundi ang nanay Roning niya, Papa Dudut. Ay nako, singilan na naman pala ng renta ng bahay. Kasya pa kaya itong natira sa pera namin? Wala pa pala kaming pambili ng bigas at gatas ni baby. Paano kaya to? Tapos… Shelly! Shelly! Buksan mo tong pinto! Shelly! Shelly! Nako, ano na naman kayang ginagawa ng magaling na nanay ni Junior dito? Shelly! Ano ba? Shelly, buksan mo tong pinto! Alam kong nandiyan ka! Ay, huwag mo akong pagtaguan, babae ka! Andyan na po, Nay! Buti naman pinagbuksan mo na ako ng pinto, ano? Akala ko aabutin ka pa ng siyam-siyam eh. Magandang umaga rin po, Nay. Walang maganda sa umaga, ha, Shelly? Ikaw talaga na babae ka, no? Akala mo kung sino ka umasta eh. Namumuro ka na talaga sa akin. Bakit na naman po? Ano pong ginawa ko sa inyo? Sa akin, wala. Pero nagsumbong lang naman sa akin ang pinakamamahal kong si Junior na inaway mo na naman daw siya. Dami mo raw sinabi sa kanya. Tinawag mo siyang tamad at salaula. Pati ba naman po yun? Sinumbong pa talaga niya sa inyo? O kanino pa ba magsusumbong ang anak ko? Sa akin lang naman kasi akong nanay niya, hindi ba? Alam ko naman po yun, pero… Peruhin mo mukha mo. Ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Dito mo na lang ako sa labas kakausapin, ganon. Kahit kailan talaga napakabastos mong babae ka. Pasensya na, Nay. Hindi ko na kayo naalok na pumasok sa loob eh. Kayo kasi, tuloy-tuloy salita nyo. Pasok na po kayo. At baka mapagkamalan pa tayo ng kapitbahay na nag-aaway. Pabayaan mo sila na pagkamalan tayo para malaman nila kung gaano ka kasamang kinakasama. Paano na naman po ako naging masama? Inaapi-api mo lang naman yung anak ko. Hoy, Shelly, kaisa-isang anak namin na lalaki si Junior. Dala-dala niyang ngalan ng namayapa kong asawa. Pinalaki namin siya ng maayos, inalagaan ng husto. Ni ayaw ko ngang padapuan sa lamok nung sanggol pa yan eh. Tapos gaganyanin mo lang rito sa pamamahay niyo. Wala po akong ginawang masama kay Junior. Tsaka tama lang naman yung mga sinabi ko sa kanya. Dahil yun naman talaga ang ginagawa niya rito sa bahay namin. Kaya nga ikaw ang babae eh. Dapat ikaw ang pumuno sa pagkukulang ng anak ko. Hindi yung isusumbat mo sa kanya yung mga bagay na yon. Di po ba dapat tulungan kami? Hindi pa ba sapat na nagtatrabaho ang anak ko sa labas?
Bakit? Pagdating dito sa bahay niyo, gusto mo siya pang pagtrabahuin? Eh kung tutusin, gawain mo na lahat yan. Di mo na dapat iaasa sa kanya. Ay, kawawa naman sa'yo yung anak kong yun. Buti na lang talaga hindi kayo kasal. Dahil kung makamando ka sa kanya, akala mo yata mag-asawa na kayo no? Hoy, Shelly, baka nakakalimutan mo kung saan ka dapat lumugar. Ayus-ayusin mo lang talaga. Papa Dudut, grabe po ang dinanas ko sa kamay ng nanay ni Junior. Naiyak na lamang tuloy ako at nagdamdam dahil sa mga paratang niya at pang-iinsulto sa akin. Doon ko napagtanto na napaka-OA ng damuhong Junior na yon sa mga pinagsasabi niya sa nanay niya. Dahil nagawa niya pa talagang mag-imbento para lalo akong mapasama sa mga magulang niya. Kung tutusin ay hindi yun ang unang beses na nagsumbong siya sa nanay niya. Pero yun ang unang beses na sinugod ako ni Nanay Roning na galit na tipong kita ko na ang ngala-ngala sa kakangalngal niya sa akin. At kahit na anong pangangatuwiran ko ay hindi niya pinakikinggan dahil para sa kanya ay kinawawa ko raw ang pinakamamahal niyang anak. Samantalang kabaligtaran noon ang nangyari dahil ako ang mas kinawawa ng kanyang Junior, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong pinagbuntis ko ang baby namin ay kinailangan kong umalis sa pinapasukan kong call center dahil masela ng pagbubuntis ko. At dahil priority ko ang aming baby ay nagpaubaya ako. Sinabi naman din sa akin ni Junior na siya na ang bahala sa lahat ng gastusin ganito ganyan. Oo, naniwala ako pero noong nanganak na ako ay doon na nagsimula ang mga reklamo ko sa aking kinakasama. Hindi niya kasi matagalan ang pag-aalaga sa anak namin. Kesyo maingay dahil pala iyak, natural sanggol yun. Gusto ko sana siyang supalpalin ng tanong na hindi ba siya dumaan sa pagkabata kaso'y hindi ko na sinabi dahil baka maging mitsa lamang yon ng mainit-init naming pagtatalo. Tsinaga ko na lamang ang ginagawa ni Junior at umasa na magbabago siya. Nang tumungtong na sa 2 taon ang anak namin, buong akala ko ay magiging responsableng tatay na si Junior pero lalo lamang siyang naging pabaya, Papa Dudut. Okay na siguro tong mga sangkap na nabili ko. Makakagawa na ako ng masarap na tinolang manok na maraming sayote. Oy, sandali lang Ito ha. Pusta ko na lahat ng pera ko. Dapat manalo na ako. Kanina pa ako inaalat bad trip na Hoy, Junior! Shelly! Anong ginagawa mo rito? Di ba nasa palengke ka? Oo, pero pauwi na ako. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagsusugal ka ba, ha? Ha? Hindi Anong hindi? Eh bakit may hawak kang baraha? At ano yung narinig ko kamo na ipupusta mo na lahat ng pera mo? Hoy! Hindi ako bingi para sabihin ko sa'yo! Nagkakasiyahan lang naman kami. Wala lang yun. Anong wala? Teka, nasan na yung anak natin? Junior, nasan yung anak natin? Ha? Asan sabi yung anak natin Nandyan lang yun. Teka, nasaan na ba yung batang yun? Ayun Diyos ko, Junior! Puntahan mo nga yung anak natin! Baka masagasaan dun sa kalye! Oo, sige. Teka, pupuntahan ko na. Anak naman Sabi ko sa tabi lang kita, di ba? Pwisit ka! Napakababaya mo talagang lalaki ka! Aray ko na ba, Shelly? Bakit mo ako binatukan? Tatanong-tanong ka ba talaga? Eh pinabayaan mo lang naman yung anak natin na gumala-gala sa kalye! Paano kung nasagasaan yan? Sige nga! Nagulungan ng truck, ng bus, ng jeep o ng pison! Paano kung inaway yan ng ibang bata? O di kaya nakidnap? Eh di wala na to yung anak! Bobo ka talaga! Aray ko! Nakakarami ka na, ha? Kulang pa yan! Gusto mo damihan ko pa Baka pabayaan mong tatay, Junior! Sandali ko lang iniwan sa'yo yung anak natin kasi namalengke ako ng pananghalian natin. Pero pinabayaan mo na! Uwi mo naman.
Wala namang nangyari sa anak natin ah. O kita mo, buong-buo pa. Wala kang galos eh. Eh kung mukha mo kaya galusan ko, no? Ha? Tsaka tingnan mo nga yung itsura ng anak natin. Walang tsinelas, walang salawal, tulo sipon. Yung totoo, wala bang magulang ang batang to? Grabe, ewan ko talaga sa'yo. Kahit kailan hindi ka maaasahan. Uy, pwede bang kumalma ka ha? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Eksena ka rin talaga eh. Eksena talaga ako kasi nakakabwisit ka. Tsaka ayaw mo nun. Sikat ka na sa kanila. Alam na nila kung gaano ka ka-irresponsableng ama. Papa Dudut, hindi ko mawari kung nasa talampakan ba ang utak ng kinakasama ko o nasa puwet. Dahil masyado siyang kampante sa paggala-gala sa kalye na madungis ng anak namin. Grabe. Saglit lamang akong nawala pero pinabayaan na niya ng tuluyan ng aming anak. Marami akong takot sa posibleng kahinatnan ng anak namin pero pinagsawalang bahala lamang ni Junior. Tinawag pa niya akong OA, hindi ba? Ewan, pero parang kulang-kulang yung kinakasama kong yon. Hindi ko na siya maintindihan at napatanong tuloy ako kung ako ba ang may problema o sadyang tumanda lamang ng paurong si Junior. Grabe. Ang sakit sa bangs na para bang gusto ko na siyang kutusan ng 1,000,000 beses para lamang maitatak sa kokote niya na alagaan at bantayan ng maayos ang anak namin. Kaya lang ay hindi talaga uso ang pagbabago sa kinakasama ko at sa bawat araw na lang na ginawa ng Diyos ay mas lalo pa siyang lumalala, Papa Dudut. Ano ba yun? Bakit ang ingay naman? Shelly! Shelly, papasukin mo na ako! Kanina ba ako pinapapak ng lamok dito? Ano ba? Pag di mo ako pinapasok, hawa sa akin ko tong pinto! Isa! Dalawa! Uwisit talaga kahit kailan. Andyan na! Pag muwawa sa akin ang pinto, kung di mukha muwawa sa akin ko! Tatlo! Ayaw mo talagang buksan, ha? Sige, ako na lang magbubukas! Ay! Tinamaan ka na naman ng lintik na lalaki ka! Aray! Aray ko, sakit! Bakit mo ba kasi hinahalikan yung sahig? Tumayo ka nga dyan! Teka, lasing ka ba? Lasing ka, no? Hindi nakainom lang ako. Inabot ka na ng madaling araw. Nasa inuman ka lang palang damuho ka. Alam mo ba na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Ni hindi ka nagre-reply sa chat ko. Sinisin mo lang ako. Ayaw mo rin sagutin yung tawag ko. Sensya na. Napasarap na kami nun eh. Saka ikaw naman, masyado kang istorbo kasi. At ako pa talaga ang istorbo? Isa nag-aalala lang yung tao. Wala ka naman dapat ipaglala. Ito nga, ayos lang ako. Nagkaayayaan lang talaga kaming uminom kanina kasi birthday ng tropa namin. Sorry, di ko nasabi eh. Biglaan kasi. Saka teka, bakit magalit ka? Ako na nga ang dapat galit dito. At bakit naman, ha? Kasi nakakarami ka na ng pagalit eh. Dapat ako naman yung magalit para malaman naman na ako pa rin ang bata sa pamamahay na to. Ako pa rin ang lalaki, no? Ako pa rin ang padre de pamilya rito, kaya ako pa rin ang masusunod. Tabi ka nga dyan! Papasok ako! Ano ka ba, Junior? Saan ka pupunta? Bakit mo binabasag ang mga pinagpaso natin? Alam mo, sumusobra ka na, Shelly. Kung ipahiya mo ako, parang di mo ako kinakasama. Nagtatawa na tuloy ako ng mga barkada ko. Sabi nila, para raw ako di lalaki kasi mas maangas ka pa raw kaysa sa akin eh. Under desire raw ako. Sunod-sunuran daw ako sa'yo. Kaya galit ako! Galit ako! Tumigil ka na, Junior! Baka wala na tayo magamit na plato pag binasag mo lahat yan! Di ayos lang. Sa dahon ng saging na lang tayo kumain. Baka siraulo mo talaga! Siraulo na ako, siraulo. Pero simula sa araw na to, ako na masusunod sa pamamahay na to.
Hindi ikaw! Hindi yung anak natin! Kundi ako! Ako lang! Ah, ganon! Teka! Makikita mong hinahanap mo! Namumuro ka na sa aking lintik eh! Akala mo yata sasantuhin kita, ha? Oy! Anong ginagawa mo, Shelly, ha? Bakit mo... Oy, anong hinahanap mo dyan sa mga drawer? Eto, nahanap ko na! Ano? Sige! Manira ka pa! Basagin mo pa lahat ng pwede mong basagin! Tingnan natin kung di ko to iduldul sa pagmumukha mo! Ano yan, ha? Taser gun ba yan? Oo! Bitawan mo yan, Shelly. Ayoko nga! Ano? Ano? Halika rito! Matapang ka, ha? Halika, dali! Papa Dudut, laruang taser lang naman yon ng anak namin pero akala yata ni Junior totoo yon. Kaya naman pinanindigan ko na lamang at ginalingan ng pananakot sa kanya hanggang lumabas siya ng bahay. Pagkatapos ay pinagsarhan ko siya ng pintuan at doon pinatulog sa labas hanggang mawala ang amats niya. Alas 6 ko na yata siya ng umaga pinagbuksan ng pintuan at naawa naman ako dahil namumutakte ng pantal mula sa kagat ng lamok ang mukha at braso niya. Nakayakap din siya sa sarili dahil nilalamig. Pero in fairness sa kanya, tulog mantika pa rin ang damuho kong kinakasama. Sinipa ko ng ilang beses si Junior para magising at noong dumilat ang kanyang mga mata, ay agad na nanlaki yon sa takot nang makita niya ako. Naalala niya siguro ang nangyaring away namin. Akala niya yata ay sasantuhin ko siya. Agad ko siyang sinenyasan na pumasok na sa loob, bagay na ginawa naman niya. Sinabihan ko siyang kumain ng pagkain na hinanda ko sa mesa at nagmamadali naman niyang sinunggaban yon. Gutom na gutom ang damuho na parang hindi pinakain ng 1 taon. Habang pinagmamasdan ko si Junior, nakaramdam ako ng awa sa kanya ngunit agad yung napalitan ng matinding galit sa tuwing naaalala ko ang mga atraso niya sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay muli kong kinausap ng masinsina ng kinakasama ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay namin na pwede naman sanang maiwasan basta magtino lamang siya. Humingi naman siya sa akin ng despensa at nangako na magiging mabuting provider sa amin ang anak niya. Umasa ako na hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kong ginawa. Pero binigo pa rin ako ni Junior, Papa Dudut. Nagsimula na siyang magkulang sa ibinibigay niya sa amin ng anak niya. At hindi lang maliit ang kulang dahil sobrang laki po noon. Siyempre pinaamin ko siya kung saan napupunta ang pera na nawawala mula sa kinikita niya. Doon ko na nga nalaman na lulong na pala sa sugal ang kinakasama ko at isang damukal na rin ang utang niya sa mga lending apps at sa ibang mga tao. Dahil sa kalamang yon ay naggalit ako at nag-away na naman kami ni Junior. Sa sama ng loob ko ay pinalayas ko siya sa inuupahan namin. Ibig sabihin nito, Junior, bakit andito kayo ng nanay mo sa bahay? Ano pa nga ba? Di sinumbong kita sa nanay ko na pinalayas mo ako rito. Ano ka mo? Hoy, Shelly! Sumusobra ka na talagang babae ka, ano? Noong nakaraan, pinatulog mo raw sa labas nitong inuupahan niyo yung anak ko? Pinapakpa nga raw siya ng lamok. Paano na lang kung na-dengue ang Junior namin? Tapos ngayon naman malalaman ko pinalayas mo siya? Yan, sige nay. Pagalitan niyo po yan. O talagang sinulsulan mo pa ang nanay mo, ha? Ako ang kausapin mo, Shelly. Kanina pa ako salita ng salita rito. Nay, sinabi na po ba sa inyo ni Junior ang dahilan kung bakit ko nagawa sa kanya ang mga bagay na yon? Anong dahilan? Sabi na nga ba
Hindi niyo talaga alam na ang laki ng atraso ng magaling yung anak sa pamilya namin. Wala akong pakialam sa mga atrasong sinasabi mo. Ang akin anak ko agrabyado rito. Natural na depensahan ko yan. Bakit hindi niyo po muna kausapin ng masinsinan yung anak niyo bago kayo sumugod dito? Para magkaalaman na. Ikaw ang kailangan kong kausapin kasi sumusobra ka na. Dapat talaga sa'yo sinasabunutan eh. Aray ko po, Nay! Aray! Tama na po! Anong tama na, ha? Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo binubunutan ng buhok sa anit dahil namumuro ka na. Kung aapi-apihin mong anak ko wagas, pues ako makakalaban mo. Yung anak niyo ang may kasalanan dito. Kung matinulang ho sana siyang padre de pamilya, hindi kami magkakagulo. Tsaka bakit ho ba kayo nakikialam sa away namin at kinakasama ko? At bakit hindi, ha? Kasasabi ko lang na nanay niya ako, hindi ba? Alam mo, ikaw, panasagot ka talaga ha? Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon! Aray ko, Nay! Tama na po! Junior! Junior, awatin mong nanay mo! Bahala ka dyan. Inaway mo ako kaya lagot ka sa nanay ko. Anong sinabi mo? Napakadamuho mo talaga! Hoy, Shelly! Hindi mo na talaga nire-respeto ang anak ko, ano? Nakuha mo pa talaga siyang bastusin sa harap ko? Para sa kaalaman mo, hindi ko dinala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ng anak kong yan at isinilang sa mundo para api-apihin lang na katulad mo! Hindi ko naman po inaapi si Junior! Tsaka away ho namin tong dalawa! Dapat labas na po kayo dun, Nay! Matatanda na po kami! Huwag na ho kayong makisali! Anong matanda? Para sa akin, baby ko pa rin si Junior at walang sino man ang pwedeng umapi sa kanya. Kahit ikaw na kinakasama lang niya! Sa susunod na awayin mo pang anak ko, hindi lang sa bunot ang aabutin mo, Shelly. Huhubaran kita't kakalad ka rin sa kalsada. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa buong barangay. Tandaan mo yan! Papa Dudut! Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na pagtutulungan ako ng mag-ina. Parang sa mga teleserye ko lamang napapanood ang mga ganong klase ng mga eksena. Dahil sa nangyari ay nasaktan po ako. Hindi ko akalain na ang away namin ang kinakasama ko ay makakarating sa nanay niyang basag gulera. Lalo ko lang tuloy na patunayan kung gaano kasumbungero si Junior. Kaya nga simula noon ay iniwasan ko na muna na mag-away kami. Hindi ko rin kinausap si Junior dahil na-stress lang talaga ako. Buong akala ko ay magiging tahimik na ang buhay ko kapag ginawa ko yun, pero nagkaroon na naman ang kasalanan si Junior matapos kong matuklasan na nambabae siya. Muling nabuhay ang galit ko sa aking kinakasama dahil sobra-sobra na ang ginawa niya sa akin. Ni hindi na niya ako nirespeto bilang babae at nanay ng kanyang anak. Kaya upang makaganti ay hinuli ko sa akto si Junior at ang kalandian niyang babae na tendero ng fishball at merienda sa hapon na nasa tapat ng bahay namin. At iniskandalo ko silang dalawa hanggang sa mapahiya po sila. As usual, nakarating yon sa kalaman ng magaling niyang nanay, Papa Dudut. Ano na naman bang ginawa mo, Shelly? Bakit mo na naman pinahiya ang anak ko? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Bakit yung hindi yung anak niyo ang tanungin niyo? Para magkaalaman na kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Ano ba kasing ginawa mo, Junior? Ay, kasi Nay, Nang babae lang naman yung damuhong yan, Nay. Hindi na niya kami inisip ng anak niya. grabe ka. Natukso lang naman ako, Shelly. Tukso mo mukha mo! Oh, paano hindi mambababa itong anak ko? Eskandalos at masagulero kang kinakasama. Ano ho? Ang sabi ko, eskandalosa ka, basagulera, taklesa, maingay! Lagi mong pinagagalitan at pinahihiyang anak ko kaya hindi ko siya masisisi kung humanap siya ng ibang babae. Narinig niyo ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo, naririnig ko!
Hindi ba ako kailangang sigawan? Paano ako hindi sisigaw? Eh talagang kinonsinti niyo pa ang kalokohan ng anak niyong yan! Pinalabas niyo pa na kasalanan ko, kaya nagloko si Junior! Eh kung tutuusin, kasalanan lahat ng anak niyo kung bakit kami laging nag-aaway! Umasa ho ako na magbabago na yung anak niyo! Na magiging mabuti at responsable na siyang padre de pamilya! Pero hindi! Hindi nangyari yon! Sa dami ng atraso niya sa akin na pinalampas ko na lang alang-alang sa pamilya namin. Masisisi niyo ba ako kung mapuno ako? At itong huling kasalanan na ginawa niya, yung pambababae niya, ang hindi ko na ho kayang patawarin. Dami mo namang ate, sa lalaki yung anak ko, magagawa mo. Tayo ang babae, tayo rin ang dapat mag-adjust Ano sa... klaseng katwiran yan? Napakabulok! Aba, bastos ka! Bastos na kung bastos! Pero mas bastos yung anak niya! At ngayon, alam ko na kung kanino siya nagmana. Sa inyo! Kasi bastos din kayo! Sumusobra ka na talagang babae ka! Grabe ka! Ay, aatakihin yata ako sa puso sa'yo! Nay! Nay, ayos lang ba kayo? Mukha ba akong ayos? Kalma lang po kayo. Baka ano pa mangyari sa inyo eh. Ikaw, Shelly naman! Huwag mo na nga sagot-sagutin ang nanay. Huwag mo akong pagsabihan! Kundi yung nanay mong kinakampihan ka kahit mali na ang ginagawa mo! Alam mo, Junior, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko nang makisama sa'yo. Ayoko nang makisama dyan sa nanay mo. Aalis na kami ng anak mo. Magpapakalayo-layo na kami. At hindi mo na kami makikita kahit kailan. Ayoko na sa'yo. Doon ka na sa babae mo para ulo naman niya ang sumakit. Maghiwalay na tayo! Papadudot, nag-alsabalutan ako ng mga damit at gamit namin ng anak ko at hindi nagpapigil kay Junior sa pag-alis sa inuupahan naming apartment. Wala na akong pakialam kahit na umiyak pa siya at magmakaawa ng panahon na yon. Basta ang nasa isipan ko ay makalayo na kami ng anak ko sa kinakasama ko. Dinig ko naman ang boses ng nanay niya na panay pangungutya ang sinasabi. Kaya mas lalo ako naging desidido na ayoko na silang pakisamahan. Hindi ko na kaya. Sinubukan ko namang pero tama na po. Pupunta kami noon ng anak ko sa kamag-anak namin at doon muna tumuloy ng ilang buwan. Blina ko na rin si Junior dahil ayoko na siyang magkaroon ng koneksyon sa aming mag-ina. Alam kong mahirap maging solo parent pero kinaya at kinaya ko para sa aking anak. Para sa akin ay ayos nang mag-isa kaysa may kasama ka nga pero parang wala namang katuwang sa buhay at pagtataguyod ng iyong pamilya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili niyong basahin at i-ere sa programa ninyo na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Shelly. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.